Hello mga beshi, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong tanan. Charis. Charis lang. Nakakaloka. Mag-ano na, magfo 4 o'clock na dito. 3:30. Yeah, 3:30 to be exact. Nakakaloka. Hello sa inyong lahat. Kemerut. Kemerut lang mga inday, as in, hindi ko talagang mapigilang magsalita dito sa, ayan, bongga. Ang sarap ng ano ngayon, ang sarap ng hangin hapon at nagkakape ako. Alam nyo naman, sino ba sa inyo mga beshi ang nagkakape tuwing hapon, mga 3 o'clock, 'di ba? Nagkakape ako parati kapag 3 o'clock. Ewan ko ba, kapag off ko, usually nagkakape ako. Pero kapag nasa duty ako, usually hindi ako nagkakape. Kasi kapag nasobrahan ako ng kape, mga beshi, ay nanginginig ako. And bad yun kapag pumapasok na ako sa isang room. Kasi feeling ko nawawala yung confidence ng patient sa akin kapag nanginginig ako. Parang feeling nila siguro hindi ako confident. Bagong nurse, wala pa masyadong experience. Yun yung feeling nila kapag nanginginig ka. In which, hindi naman yun totoo. Sometimes nga, ini-explain ko sa mga patient, I've been a nurse for 12 and 13 years, 10 years. Pasensya na, I'm a well-experienced nurse. I know what I'm doing. Yun nga lang, nasobrahan po ako ng kape. Kung minsan yung iba naniniwala, yung iba naman hindi. Kapag nanginginig ako. Kaya minsan hindi na ako nagkakape kapag nasa duty na ako. Pero pag off ko at tumatambay ako dito ng mga 3-4 o'clock, usually mga beshi ay nagaano ako, nagkakape. Diba? Parang relaxing, diba? Kasi bukas, papasok na naman tayo, mga shalak! Ayan. Eto, gusto ko lang alam nyo naman yung purpose kung bakit ako nagbablog. Para i-dispute ng mga maling informasyon. Maling, for me, sa aking palagay lamang ha. Kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng paniniwala. So, ito yung aking paniniwala. So, kung ayaw nyo sa vlog ko, lumayas kayo. Charis, joke lang yun. Kung ayos nyo sa vlog ko, panoorin nyo pa rin. Para kumita. Charis, joke lang yun. O siya, sige, mag-start na tayo. By the way, congratulations sa lahat ng mga pumasa ng NCLEX. Sa lahat ng mga na-include sa kakalabas lang na visa bulletin for October. Bonggang-bongga, congratulations. I am so happy and thrilled with that movement. January of 2023 ba naman? O, sabi ko sa inyo, ang Diyos na ang bahala. Ang Diyos ay, is moving in mysterious way. Charis, in mysterious way. Ayun, 'di ba? Ang laki ng iniakyat. O, pag nag-move yan ng 2022 next month, wag kayong sobrang madedepress ha. Kasi babalik at babalik din yan. Sa shortage ba naman na meron dito sa Amerika? Nakakaloka. Sinasabi ko sa inyo, walang shortage ng number of nurses dito sa Amerika. Yun nga lang, ang mga puti, hindi na nila kayang mag-bedside. Parang mga parang mga Saudi lang, mga beshi. O, ito na talaga, day. Puto. Go na tayo sa topic. Ayan. Nakita ko lang ito sa Facebook. May nakapost about, about yung sa California ata. Kasi nga, di ba sa California, alam nyo naman, $80, $100, $80, $90, $100, $120 yung kinikita ng mga nurses doon. Tapos, ang mga comment ay, ang sabi is, nakakaipon ba daw yung mga nurses na nandoon? Ang dami kong nabasang mga bad comments. Hindi naman bad, pero negative comments na sinasabi na ang taas ng cost of living, karamihan ng mga nurses dyan or dito sa Amerika ay yung pera nila or salary nila ay napupunta lang sa bills, yung iba dyan ay nagdo-double job pa.
talakayin nga natin kung talaga bang hindi nakakaipon yung mga nurses dito at nagdo-double job talaga. 'Di ba? At kailangan ba talagang mag-double job ng mga nurses dito, lalo na yung mga Pinoy na mga well-experienced nurses na na-count yung kanilang experience from Saudi Arabia nung pumunta sila dito at magandang rate yung nakuha nila. For example, upon arrival here, kahit entry level pa lang ay nagkaroon sila ng, kunyari dito sa Ohio ay $50-60. Tapos, kasi nga meron silang mga 20 years of experience. Tapos yung mga new grad, binabayaran ng $32 per hour. So ito lang po, nakabase ito sa aking experience mga beshi. Ako sa sarili ko mga inday, hindi ko kailangang mag-double job para mabayaran ang mga bills ko. Pangalawa, hindi ko rin kailangang mag-overtime para makaipon. Kahit pa siguro, kahit pa siguro nagpapadala ka or single ka, kayang-kaya mong mabuhay dito kahit hindi ka may apam. Charap naman nun. Ang dami talagang matcharap dito sa mga apartment na to. As in, nakakaloka. Napapatingin talaga ako, day. Kasi nga, ang apartment ko is lang to, parang middle class apartment or yung parang mga budget-friendly apartment. Sabi ko nga sa inyo, itong apartment ko ay, nung una akong nag-start dito ay 810 lamang. 810, 850. Pwede mo itong makuha sa halagang $700 or $600 sa ibang lugar. Pero since nasa catering area, yung itsurang pang ganito is nasa mga $900 to $1,000 na. So dumiretso tayo doon. Double job. Una sa lahat, ito puso sa puso, straight to the point. Ang nurses dito mga beshi, is a very, again, uulitin ko to, gusto ko talagang i-emphasize itong word na to. Nurses or being a nurse here in America, working as an RN is a very competitive job. Very competitive. Bakit ko nasabing very competitive? Ang sahod mga beshi ay hindi pang normal, hindi naman sa normal, yung parang regular na trabaho. Okay? Masasabi mo talaga to. Kasi for example, ikumpara na lang natin. Yung mga nagtatrabaho dito sa Walmart, $12, $14, $11 per hour. Tapos susweldohan ka ng 40, 50. Edi times 4, times 5 na mga normal na trabaho, di ba? Ikumpara mo yan sa Pilipinas. Magkano ang sweldo ng mga minimum wage earner na nasa SM, for example? Halos pareho lang ng sweldo ng mga nurses na nasa private hospital. Baka nga pa mas mataas pa yung mga nagtatrabaho as cashier. O di ba? So in short mga beshi, ang RN job dito, ang nurse job na nag-aantay sa inyo mga beshi is a very competitive job. That's how they respect, they value nurses here in America. Because being an RN or being a nurse here in the US is a very top job. As in, hindi ito yung follow ka na lang ng follow ng doctor's order. No. You really have to check the orders one by one and be an advocate to your patient whenever the situation warrants you to be an advocate. You have to raise questions on their plan of care, on their order, kasi meron kang karapatan. And kapag nagkabulilya sa mga inday, hindi mo pwedeng itangge or i-reason out lang na I just follow doctor's order. No, no, no! Meron kang sarili mong voice. Kasi, for example, hindi mo gusto at feeling mo ikakapapahamak ng pasyente yung ibibigay mong meds na ipupush mo, you can tell the doctor,
I refuse to give that to my patient. If you want, you can give it yourself. O, diba? Bongga! Ang tapang! Diba? O kaya refer it to your charge nurse. Diba? Nakakaloka. So, gawin mo yung nararapat always. So, punta tayo doon naman. Pangalawa, base sa experience ko talaga ay makakaipon at you don't have to do double job. Kasi, hindi ko naman sa sinasabing special yung job ng pagiging nurse dito sa Amerika. Pero believe me or not, pinapahalagahan nila ito. So, I think ang hindi na lang siguro makakaipon ay yung mga nurses na ambisyosa. Basta mag-live ka lang within your means, kumuha ka ng sasakyan na angkop lang para sa'yo, kumuha ka ng apartment na angkop lang para sa'yo, you can earn. Hindi mo kailangang magpakamatay sa trabaho dito sa Amerika. Pwede kang magpakamatay sa trabaho and you can earn a lot of money. Even if i-tax ka pa ng bonggang-bongga, itigil na natin tong pagsasabi ng parang, ayokong mag-abroad, wala naman yan, back to zero naman yan, day. Pag uwi sa Pilipinas, wala yung magiging trabaho. Yun ay kung magtatrabaho pa ako pag uwi ko ng Pilipinas. Charis, joke lang yun. Naku, ibabash na naman ako nito ng mga dedicated sa ating bansa. Well, anyway, malaki yung pasasalamat namin sa inyo na napili nyong magsilbi dyan sa ating bansa at ayaw nyo nang umalis ng Pilipinas. Thank you so much. Pero para ikumpara ninyo yung kunyari, may mga tao kasi na nagkukumpara ng parang, mas pag nag-retire ako, meron akong pension. Yung mga nag-abroad, wala. Kaya kung nga kayo ini-encourage na pumunta dito sa Amerika para pagtanda ninyo at the age of retirement or 65, malaki yung makukuha ninyong pension sa Social Security. 'Di ba? And hindi nyo kailangang manatili dito sa Amerika para patuloy na mag-receive ng mga pension na yon. Kasi pwede kayong mag-pension ng SSS dito maski nananatili or namumuhay kayo sa Amerika. Sa Pilipinas. So, kunyari, nagka-pension kayo ng $2,000. More than 100,000 ang inyong pension. Napakalaki na yon. O, diba? Bongga! And for the information of everybody, mga beshi, mga coners natin, ang pension ay pwedeng ipadala through your bank account na nasa Pinas. O, diba? Bongga! And for the information of everybody, yung magiging qualified ka to be a pensioner, okay, at the age of retirement, like I think 60 or 65, kapag nakapaghulog ka ng straight 10 years. Okay, straight 10 years. Kailangan ko bang magtrabaho ng dire-diretso dito sa Amerika ng 10 years? Hindi. Maski paputol-putol siya. Kasi per year na pananatili mo dito sa Amerika, for example, I started last year, like 2023, I earn 4 credits. So, every year, nakaka-earn ka ng 4 credits. So, kailangan mo lang ng 40 credits para makareceive ng Social Security pension at the age of retirement, mga beshi. Hindi mo kailangan magtrabaho dito until 60. 10 years is enough. Tanong, kapag ba umalis ako after 7 years, pwede ko pa bang i-continue yon? Tapos bumalik ako dito? Definitely yes. So after 7 years, naka-accumulate ka na ng ilan? 28 credits. Inalan na lang kailangan mo? 12 credits. O diba? Kailangan ko bang magtrabaho ng buong taon para makuha ko yung 4 credits per year na eligible ako? Hindi. I think kailangan mo lang ng gross
as a certain like mga $6,000 or $10,000 in which kayang-kaya mo yung trabahuhin ng 3 hanggang 4 na buwan dito. Yung 4 credits na yon. Okay? Yun nga lang, hindi mo kasi pwede siyang diretsuhin yung in a year yung 40 credits or in 2 years. So, ang maximum na allowed lang na makikredit sa'yo for year is 4 credits. Pero kaya mong trabahuhin ang 4 credits in just 3 to 4 months per year. Kaya sinabi kong minimum kasi nga minimum 4 credits per year. So 4 times 10 years, so 40. O diba, bongga, may natutunan na naman kayo sa akin. Nakakaloka. O siya, sige na mga Inday, hanggang sa muli nating pagkikita. Again, nakakaipon ba ang mga nurses dito? Sagot, yes. Nurses has a very competitive job and competitive siya sa market dito sa Amerika. Okay? Depende na lang kung paano ka mag-iipon. Para makaipon, wag maging social climber, live within your means, asikasuhin ang bills every month, make sure na nakakapagtabi para sa retirement, nakakapagtabi para sa lahat. Okay? We should all know how to budget our money because it is hard-earned money, mga beshi. As in, hard-earned money mo ito. O, di ba? O siya, sige na mga Inday, hanggang dito na lang ang aking vlog. Babush na. Bye! You have a good day.